Okay, magandang araw po sa ating lahat. Maraming salamat sa pagsama sa isa na namang episode ng She Share Ko Lang. Ang programa na naglalayo na tulungan, na makakuha ng impormasyon ang ating mga kabataang mga babae, lalo na sa mga komunidad. Okay, ang programang ito ay sinusuportahan at tinataguyod ng Democratic Socialist Women of the Philippines or DSWP at ang Organon na isang kumpanya na naghahanap ng mga solusyon para sa ikabubuti ng kalusugan din ng mga kababaihan. Ako si Jeannie Villar at sana ay makasama namin kayo para sa napaka-exciting na episode na to kung saan pag-uusapan natin ang isa na namang topic na minsan mahirap pag-usapan. Ah, ang ating magiging panauhin sa araw na ito ay isang nurse clinician, batang-bata at ngunit kahit siya ay bata pa, marami talaga siyang karanasan sa kanyang practice. Siya ay isang nurse clinician mula sa Likhaan, isang NGO din na ang kanilang focus ay women's health at ang kanyang focus ay adolescent reproductive health. Kaya tamang-tama siya sa ating topic. Expertise siya sa family planning, sa sexual transmitted infections at pati na rin sa HIV. So sana samahan nyo kami ngayon. Like, share, follow at subscribe na rin sa ating YouTube at doon din sa ating Facebook page. Sabihin na rin nyo sa inyong mga kaibigan para kung kailangan nyo ng impormasyon na totoo at walang paligoy-ligo at mauunawaan nyo dahil nasa sarili nating wika. Dito na kayo, join na kayo. Samahan rin natin kasama yung ating friend na si Beshi. So, hindi ko na napapatagalin. Gusto na nating i-welcome ngayon ang ating panauhing nurse na si Arnold Vega. Hello, Arnold. Salamat, Jeannie, at salamat sa pag-imbita at magandang tanghali sa lahat. Ano? Mm-mm. Arnold, sa iyong mahabang karanasan bilang isang nurse, balita ako, sabi mo kanina na i-share natin na mukhang mas marami ka pang girls na patients kaysa mga lalaki. Oo, ever since na nag-start tayo sa NGO work, no? Puro mga kababaihan talaga, mga kabataang babae at kababaihan na adult, ang ating mga nakikita at nare-receive sa lahat ng klinika natin. Marami bang kabataang patients kayo ngayon? Oo, Kabataang halos, babae lalo na. marami tayong mga kabataang babaeng nagpupunta. Sa lahat halos ng klinika natin mayroon. At yung iba, dahil nga ah, dahil bata sila or kabataan, ayaw nila minsan na nagpupunta talaga, no? Mahirap pumunta pero maraming nakakapunta dahil binibigyan natin sila ng specific na araw para sa kanila lang halos. Siguro mami, pwede nating sabihin kung saan yung mga clinic na pwede nilang puntahan. Baka sakaling kailangan nila at malapit-lapit naman doon, at least makabisita na Yes, rin sila. oo, tama, tama. Okay. Salamat. Sige. Ngayon, total ang kuusapin naman natin ay kabataan. At ang isa sa mga pinaka-common na tanong na madalas hindi nabibigyan ng pansin ay yung menstruation. Ano nga bang menstruation, Arnold? Ang menstruation o yung tinatawag na regla ay ito yung dugo na lumalabas mula sa matres, palabas ng puwerta, palabas ng katawan ng isang babae. Ito yung kadalasang narinig natin na buwan ng dalaw o period ng isang babae, no? Although buwan ng dalaw ang tawag, mayroong ibang babae na hindi naman buwan-buwan ay dinadatnan, no? So, Hmm. pero regla pa din ito o menstruation na matatawag. Mm-mm. Ano ba yung ilang araw ba yung usual na haba ng menstruation? Kasi isang tanong din sa atin yan. Oo, ang kadalasan na menstrual period ay naglalas ng from 3 days up to 7 days, no? Yan yung mga normal, an average of 5 days. Yan ang karaniwang period ng isang babae. Mhm. Yung pang yung bang dugo, kasi yung mga bata concerned din sila minsan, no, tinatanong lang kung maging anemic ba sila o mauubusan pa sila ng dugo. Yung bang dugo na lumalabas sa pagreregla, kamukha rin ba yan ng dugo na dumadaan sa buong katawan natin? Dalawa pala ang dapat nating sagutin diyan. Yung una ay kung kapareho ba ng dugo ng nananalaytay sa katawan ng tao at pangalawa yung kung nagkakaroon ba ng anemia o posible, Mhm. no? Sagutin ko na muna yung medical condition. Medical siya na tanong pero common yan na
kapag ka nagre-regla, posible magkaroon ng anemia, lalo kung malakas. Malakas yung pagre-regla. Ano to, na galing sa katawan, pero hindi pareho ng umiikot sa buong katawan natin, na nagdadala ng, di ba, ang dugo natin, nagdadala ng, ano, ng oxygen, meron siyang Oo. oxygen di ba, yung red blood cell. Mm-mm. Pero ito, kasi nangyayari ang pagre-regla na lumalabas sa matres, sa puwerta ng babae, dahil bakit? Ang babae, kung titingnan mo itong model natin, no? Ito ang uterus, ito ang vaginal canal, Matres. ang puwerta, di ba? So ang Okay. matres o yung uterus na tinatawag kapag nag-ovulate ang babae, di ba? Ang ilang beses ba nag-ovulate ang isang babae? Karaniwan, isang beses sa isang buwan. Ang ibig sabihin ng ovulation, nagiging mabunga, nagiging fertile ang isang babae. Naglalabas ang ovaryo, yung ovaryo, ovaries, no? Ang ovary ng Mm-mm. babae naglalabas ng isang mature egg cell o hinog na itlog. Inilalabas niya kada isang buwan. Kasabay ng paglalabas ng hinog na itlog, yung endometrial lining, eto, yung parang triangle na to, no? Ang tawag dyan Mm-mm. ay endometrial lining or endometrium or yung sapin ng matres. Kumakapal siya. Yung dingding ng matres, kumakapal siya. In preparation, nagpe-prepare kasi yung kanyang matres, no? Na kung sakaling magbubuntis siya, doon babaon yung na-fertilize na egg cell ng sperm. Pero, Mm-mm. kung hindi siya buntis, hindi siya nagbuntis, nagregla lang siya, wala siyang kasex, yung kumapal na dingding ng matres, ito yung nag-shed off or yung nalalagas at umaagas at ito yung nagsisilbing parang dugo, no? Na nagiging regla. Inilalabas ng kanyang matres palabas ng puwerta. Ito yung menstruation na tinatawag. So, hindi natin siya pwedeng sabihin na ito yung umiikot na, kasi parte siya ng matres na kumapal lang, di ba? At ang paglabas niya ng ano ng katawan, dugo ang itsura niya. Okay? Kaya Mm-mm. wag matakot na kapag malakas ang pagreregla ng isang babae ay baka mamatay siya, maubusan ng dugo, etc. etc. Wag matakot, iba 'yon. Kusang hihinto siya, no? Kusang humihinto yan. Kaya nga merong normal na menstrual period na between 3 to 7 days, an average of 5 days, no? 5 araw yung pinaka medyo mas kadalasan na pagreregla ng isang Ah, babae. so yung pala yung buo-buo minsan na lumalabas kasi iba Blood natatakot. clot. Ano daw yun? Oo, yung Yeah. buo-buo. Yung pala yung nabakbak na Yeah, dingding nabakbak ng or nag-shed up or nabakbak. nalagas sa iba. Oo. Oo. Nalagas na Yun. dingding ng matres. Okay. Masakit ba yun? Kasi yung ba yung dahilan kung ba't nagkakadysmenorrhea? Tama. Ang galing Siyempre dapat alam din mo Gini yan. Ako medyo hindi ko nararanasan yun, no? Ang dysmenorrhea kasi talagang ano yan kadugtong niyang equivalent ng tinatawag na abdominal cramps. Pagka tinawag kasi Mm. na cramps, parang ano yan, sa Tagalog, di ba, parang pinupulikat. Kaya lang, Oo, ang oo. pinupulikat sa kanya ay yung matres niya. Kasi gumagalaw siya, Mm. nagko-contract. O pagka Mm. nagko-contract, merong abdominal pain. At kapag ka nagre-regla ang isang babae, nagkakaroon siya ng sintomas na abdominal cramps or abdominal pain. Kasi nagko-contract yung Mm. kanyang uterus, no? Oo. Yan. Okay. Ano bang ginagawa pag may dysmenorrhea? Ano bang pwedeng gawin pag may dysmenorrhea? Yung mga simple lang na pwede nating i-advise sa mga kabataan o sa mga babae na nagkakaroon ng kasi yung Mm. iba ang dysmenorrhea sa iba, yung abdominal cramps nila, ano lang, parang tolerable. Yung iba naman Mm. severe, no? Yung mga Mm. severe na kailangan gawa ng paraan dahil hindi na siya makakilos, hindi makapasok sa eskwelahan, hindi makapasok sa Mm. work, iyan tinuturuan natin na mag-niches position. Alam mo yung niches position na para kang baby. Yung kapag yung Mm. sanggol, di ba, halos nakadikit na yung kanyang tuhod doon sa dibdib niya, Sa kaya nga dibdib. niches Oo. position. Yun medyo nare-relieve yung kanyang, yung abdominal cramps or abdominal pain. Yung iba naman nag-a-apply ng warm compress, no? Mm. Sa isang ano ba ginagawa natin? Yung Hot sa isang water, bote, hot water bag. hot Oo. water, lalagay sa may bote, yung mga walang ano tawag doon, bulsa de yelo. Oo. 'Di ba yung mga ganon?
Yung mga walang buhok, ilagay mo mainit na tubig, pero be careful, baka ma-burn ha, yung skin. Mm-mm. Lagyan lang, balutan lang ng towel. Tapos Tuwalya. i-apply sa abdominal area o sa bandang puson kung saan masakit. Yan nakaka-relieve din Mm. ng dysmenorrhea. At kung talagang hindi kung talagang hindi mawala kasi nga matindi yung kanyang dysmenorrhea, pwedeng mag-take ng pain reliever, no? Ang pinaka-safe na pain Mm-mm. reliever is paracetamol. Or otherwise, mefenamic, kung walang allergy sa ibuprofen, pwede rin ng ibuprofen tablets. Mm. Yung bang pagkakaroon, lalo na yung mga nagsa-start kasi magregla, minsan ang tanong lang, bakit po minsan may buwan na malakas, minsan mahina, minsan po may mga buwan na wala? Ano bang dahilan nun? Dapat ba pag nag-start yung magregla, kailangan talaga buwan-buwan? O normal pa ba yung medyo irregular? Ah, o yun nga yung tatanong ko. Yun ba yung minimin natin na parang irregular, walang panahon, o hindi siya buwan-buwan dinadatnan, or every 3 months kung datnan. Mm. Ang normal cycle kasi na tinatawag ng Mm. isang tao para sa isang babae na nagreregla, usually between 24 to 38 days, no? Yung sa ibang mababasa mong literature, 35 days lang. Yung iba nga 21 lang. 21 to 35 or 24 to 38. Yan lang naman nagre-range yung menstrual cycle ng babae, no? Kapag ka beyond 35 or 38, medyo kinoconsider nga na irregular. Kasi, biro mo, aabuti ka ng isang buwan at kalahati bago masundan yung susunod mo na Mm. pagre-regla. At yung iba nga, higit sa 45 days pa, no? So, mahigit isang buwan at kalahati bago pa magkaroon. Yung iba naman na tinatawag na irregular din, no? Kung below 20 o below 20 and below, basta below 21, yun, masyado namang short ang cycle niya. Kasi ang average Mm. cycle ng menstrual cycle ng babae ay 28 days, no? Mm. Halos monthly dinadatnan siya. Halos Mm. pare-pareho. Kaya lang, mahirap i-establish yung menstrual, kasi dapat ang tawag dito ay naka-establish ka ng pattern ng monthly, dinadatnan ka ng ganitong panahon, ika-third week or last week, yan, regular Mm. yan na dinadatnan. Yung pagiging irregular ay medyo sanhi yan ng pwedeng hormonal imbalance na tinatawag, no? Yung level ng hormones. Ang imbalance, di ba? Hindi balanse. Kumbaga, Mm. kaya nga ang treatment na ginagawa sa kanya, nire-regulate yung kanyang menstruation. So, to Mm. some, kami ang ginagawa ng ibang doktor o ibang nurses or midwives, Mm. pinapag-take ng birth control pills, no? Para ma-regulate. Mm. Kasi ginagawa niyang binabalanse niya yung level ng estrogen tsaka ng progesterone. Ang estrogen at Mm. progesterone ay normal na hormones ng isang babae, nasa katawan niyan. Kung merong hindi balanse dyan, yan ang posibleng mangyari, maging irregular yung mens niya. Pwedeng maigsi, pwedeng mahaba o mas mahaba sa regular niya, inaasahan niya yung pagre-regla niya. Yan, posibleng i-consider yan na irregular din, no? At tulad na nabanggit ko kanina, yung iba dinadatnan every 3 months pa, 2 months, Mm. or Dapat halos bang apat na. magpatingin na sa doktor? Oo, Dapat ba magpatingin? ini-encourage natin yan talaga na magpatingin, kumonsulta sa isang doktor na kumukonsulta para sa mga kabataan, no? Lalo't Mm. ano to, yung ah, ito na yung kino-concern niya kasi nga maraming kaakibat na misconceptions o maling paniniwala kapag ganun yung pagreregla ng isang bata o ng isang kabataang babae. Mm. Kahit ang Okay, adult, so ganun din. pag hindi pala regular yung menstruation mo, masyadong mahaba o masyadong maikli, dapat ipatingin na yon. Oo, Yun, dapat. patingin. Dahil hindi naman yun yung kanyang usual. Meron kasing usual na Oo. kung nagsisimula pa lang ang kabataan na, I mean, kakastart niya pa lang, pwedeng more than the usual days ng pagreregla, yung kanyang asahan. Oo. Yung matagal, malakas, Tama. etc. Pero pagka Mm-mm. nagiging adult na siya, o nagkakaedad na, Mm. nagiging normal na yan na between 5 to 7 or 3 to 7 days yung pagreregla. Yun, okay na yun. Mm. Pero yung paiba-iba, normal yan sa unang dinatnan na kabataan, no? Okay. Sige. So, parang in the first year na pinagre-regla,
hindi katakatakan, hindi regular yung Yes, pagre-regla. oo. Pwede nga mas malakas. Okay. 'Di ba? Pwedeng mahina lang sa una o pwedeng lumakas. Yan, kumbaga sa sinasabi nga nila, parang adjustment period din nila yan, no? Okay. At Kasi least transition that's good kasi to yan, 'di know. ba? O, Oo. 'di ba yung mga kabataan, 'di ba yung menarche na tinatawag, yung unang Ayun. pagreregla ng isang babae. Kasi nga ang puberty ay, 'di ba, transition from childhood to teen years, 'di ba? So transition yan eh, yung puberty or pubertal stage. Okay. Yun, ang maganda yung paliwanag, no? Napakalinaw, no? Para hindi na masyadong matakot yung mga batang parang irregular yung regla. Meron din tayong mga nakikinig ng mga teen moms na, syempre itong mga batang to medyo may karanasan na. May Teen tanong sila, moms. oo, teen moms, no? Yung mga kabataan na may mga anak na, no? May tanong na kung sila ba daw ay may regla at sila ay nakikipag-sex, una, okay lang ba daw yan? Safe ba yan? Pangalawa, pwede ba daw silang mabuntis kung sila ay nireregla at nakipag-sex sila? So, yun yung dalawang tanong doon sa pagre-regla. Una, yung kung pwede ba silang mag-sex, kung safe ba. Oo. Ah, Matagal na nating sinasagot lagi yan kahit sa komunidad natin, no? Sinasabi natin na hindi pa din ligtas, no? Kahit na habang nagre-regla kasi posible namang hindi regla yung sinasabi niya. So may caution tayo lagi doon. Mm. Posibleng hindi regla yon. Kasi during ovulation, pwede din kasi may pagdurugo na tinatawag. So pagka nag-ovulate Mm. ka, ibig sabihin mabunga ka. 'Di ba? Yun yung sinabi ko kanina. Ang ibig sabihin ng ovulation, naglalabas ng hinog na itlog, ang ovaryo. So posible, fertile siya. Pwede siyang mabuntis ang ibig sabihin. So kung yung bleeding na sinasabi niya ay pwedeng pagkamalan na regla. So posible siyang magbuntis. Lagi namin sinasabi yan na regla ba talaga? Pagre-regla bang tunay iyon? At very rare din na although very rare, pero posible na mangyari na habang nagre-regla siya, ay nag-ovulate din siya. Sinasabi ng mga doktor yan na very rare yung kaso na gano'n, pero posibleng mangyari. Pero lagi sagot Mm. namin, yes, hindi safe. Hindi safe Okay. na habang nagre-regla, habang nagre-regla ay pwedeng magtalik kung safe ba siya. Hindi. Ano, hindi pa rin natin tinuturing at hindi pa rin natin sinasagot na ligtas siya kung magse-sex habang nagre-regla. So the same way na ang sagot doon sa posible bang mabuntis kapag ka mag-sex habang nagre-regla, di ba? Posible bang Mm. mabuntis? Yes, posibleng posible. Kasi nga hindi mo naman Mm. alam kung ito ay tunay na regla o hindi. At kung nag-ovulate siya, marami din namang mga kaso na sinasabi na habang nagre-regla siya, nag-ovulate pala siya. At hindi niya rin alam na yung palang pag-ovulate, mababasa mo yan sa mga literature din, no? Ng mga medical websites. Sasabihin na yung pag-ovulate na tinatawag, ay posibleng magkaroon ng sintomas na parang pagre-regla, pagdurugo na tinatawag. Mm. So, kung Mm. mapagkamalan niya na regla yon, nag-ovulation period niya pala yon, posible siyang mabuntis. Lalo't nabubuhay ang sperm cell sa loob ng puwerta o ng reproductive tract ng babae sa loob ng 7 araw kung nakapasok na siya. Di ba? Mm. Ilang araw ba pwedeng Oo. mabuhay ang sperm? Di ba nga, 1 linggo ang sinasabi, ganun kalakas ang sperm. At kung nag-ovulate ang isang babae, kahit na sinasabi niya na regla iyon, nung panahon na yon, pwedeng ma-fertilize yung inilabas na hinog na itlog ng ovaryo, which is ovulation period niya pala. At hindi rin, Mm. at hindi, sinasabi rin namin na posible rin siyang magkaroon hindi lang sa pagbubuntis, no? Habang nagre-regla. Posible din, kaya nga sinasuggest namin na dapat gumagamit din ng condom kung ayaw pang magbuntis. At the same time, prevention din siya from any sexually transmitted infection. No? Talaga doon hindi siya pinupuwersa. Okay din lang sa kanya. Okay. Okay. Okay na. Maganda rin insight yun. Nadagdag na siguro hindi nila naitanong pero magandang pag-isipan yun. Ngayon, may mga ano pa, no? Siyempre, sabi natin kanina, yung menstruation, hindi lang yan yung dugo kasi yan yung nabakbak na lining o dingding ng uterus. Ano naman daw yung white mens na tinatawag ng mga bata? Oy, ako, madalas Mens nating ba madinig. yun?
Madalas nating marinig yan, ano? Yung white males na tinatawag ay normal, nangyayari to, normal to, no? Bago at Mhm. pagkatapos usually ng menstruation o ng pagreregla ng isang babae, no? Ang dapat nating i-determine or i-identify ay papaano kapag mayroong kaakibat na ibang sintoma. Di ba yung white males? Mhm. Like for Mhm. example, yung baka mayroong pangangati. Paano yun? Mhm. O baka sintomas ito ng isang, well, infection na tinatawag tulad ng yeast infection or yung Mhm. candidiasis. No, normal naman na nagkakaroon ng ang isang babae nito, may tinatawag kasing normal bacterial flora sa loob ng puwerta ng babae. Ito yung mga Mhm. sa enough number ng mga bacteria na yan, ito yung mga lumalaban sa mga pwedeng pumasok na mga bacteria sa loob ng puwerta ng babae, pinapatay yan. So parang good soldier yan. Kaya lang, in itself, yung normal bacterial flora na yon, kapag dumami sa numero, siya mismo, no, pwedeng mag-cause din siya ng infection, no? So in itself, pwede Mhm. siyang mag-cause ng infection kapag dumami ng sobra. Okay? At minsan, ang sintoma niya, yan, parang may whiteness, pero may pangangati. May pangangati na pakiramdam Mhm. ang isang babae. At minsan, meron ding foul-smelling odor, yung may amoy ng konti, Mhm. no? So, yung white males na tinatawag, hindi siya mens. Kumbaga, Hindi pwede talaga siyang siya maging mens actually, oo. Oo. Parang ano siya eh, parang chemical reaction dun sa loob, no? Okay. Bago magregla ang isang babae. So yun yung napoproduce nun. Pero yung paano yung minsan yung normal na parang laway na minsan Oo. sinasabi ka na Yung okay parang lang ba yun? watery. Parang Oo, tubig-tubig lang ang, oo. ang, ang Oo, yung itsura, di parang ba? Okay, malabnaw nangyayari lang yan na ano. kapag tatandaan natin. Any physical activity na ginawa, nag-exercise, or kung ano man, yung mga normal activity, yan usually ang effect niyan, no? Pagka nakakita ng ganyan. Yan lang naman yun. Kumbaga parang pawis nga eh. So, clear Mm. na ano yun, na parang mens, no? Clear siya, watery ang itsura. Pero meron din namang clear Mhm. na ah, ganito rin, no? Kapag yung nagiging thick na siya, patungo na siya sa almost white mens. So, ibig sabihin lang, malapit na siyang mag-ovulate. So, malapit nang dumating yung kanyang Ah, regla. Yun pa din yun, kadugtong din okay. nung white men's So, kanina. senyales yun. Oh. So, kung medyo parang wala naman siyang amoy, kahit pwede siyang maging malabnaw, pwede siyang medyo malapot, Yes. pero basta walang amoy, hindi siya makate, Hindi normal lang makati, yun. Dahil, okay lang yun. oh, Huwag silang mm, matakot. Oo. Ibig sabihin, sinyalis lang ito na baka dadatnan na siya or nag-o-ovulate, mm. malapit na siyang mag-ovulate. May nagtatanong rin, kapag buntis ang isang babae, tapos yung spotting na minsan nangyayari, regla ba daw yun? Pinakita ko itong uterus, di ba? Itong uterus na to, kumapal yung dingding. Nagbuntis siya. Di ba sabi ko, pagka nag-ovulate, naglabas ng hinog na itlog, yung kanyang Mhm. ovaryo, kumakapal ang dingding ng matres, in preparation siya para sa kanyang posibleng pagbubuntis. So, Mhm. kapag kabuntis na siya, yung kumapal na dingding ng matres, hindi yan lalabas, kaya nga walang regla. Kaya magtataka ang babae, hindi ako dinatnan, may sexual contact ako, baka buntis ako. O di buntis siya. Nakita na, Mhm. nag-pregnancy test siya. Yung na-fertilize na egg cell ng sperm cell, nag-unite na siya. Yung Mhm. fertilized ovum, pumupunta siya either dito sa section na to, no? Either dito, dito sa kabila, Mhm. or dito sa tuktok. Yung kumapal na dingding ng matres, ang nagiging nutrients niya, bumabaon siya doon. Siyempre, pagka Mhm. nag-occupy ng space, kunwari yung holen, dito sa gilid, sa dingding ng matres, di ba pagka Mhm. nag-occupy ng space, yung isang bagay, nawawala, bumabaon dito eh. So Mhm. normally, dahil yung natanggal na, dahil bumabaon na siya dito, nakadikit na siya sa dingding ng matres, yung pinalitan niya na space, siyempre umagas ng Mhm. konti. Medyo nagkakaroon Ah, ng spotting. Di ba? okay. Oh, Ah. yun yung sinasabi kasi nga, yung fertilized egg cell or ovum, pumunta na rito sa dingding. Bumabaon siya at Mhm. habang bumabaon ng isang bagay, nawawala yung pinapalitan niya, yung pinababaunan niya. So yung nalalagas Ah. na yun, nag-iitsurang parang spotting. Oh, di Mm. ba? So, Pero parang kumbaga pala, kapag lumakas ang mm, pagdurugo, aba, syempre, baka
Iba yon, hindi regla yon, no? Mm. Medyo Dapat ang kailangan patingnan yun. magpakonsulta sa isang doktor, sa isang klinika, no? O, posibleng magkaroon siya ng ano ng kondisyon na tinatawag na baka magkaroon ng threatened abortion, di ba? Baka makunan siya, Oh. miscarriage. So dapat Mm. papatingin ka agad kung lumakas. Pero normally yung mga Yun. spotting na yon, yung konting spot-spot na yon or light bleeding or Mm. light mens na tinatawag, normal yon sa unang uh, first trimester, unang 3 buwan, no? Na ng Mm. pagbubuntis ng isang babae. Kasi nga lumalaki na yung bumuon na fertilized egg cell, no? O yung ovum. Alam mo, isang takot ng mga kabataan natin iba dito, no, na nagsisimula pa lang, syempre mga kabataan, gumagamit ng pills, sila nireregla, at ang naiisip nila, ang sabi doon ng iba kasi, nagiging cancer daw sa loob ng katawan yan. Baka naman pwede mo kami bigyan ng liwanag tungkol dito sa paniniwalang ito. Naku, ang sinasabi nga natin, ang birth control pills, even the injectable, can prevent, no? Nakakapigil pa nga sa ibang certain cancers like endometrial cancers, ovarian cancers, di ba? Nakaka-prevent pa nga siya kung tutusin. Yung sinasabi na kapag ka hindi nire-regla ay natatakot sila dahil ang sabi nila baka raw mamuo sa loob ng kanilang Mm. matres or magkaroon sila Mm. ng cancer, ay hindi totoo, hindi katotohanan yon. Sinusuppress kasi ang primarily ang function or yung mechanism of action. Ano ba Tagalog nun? Yung paggana ng isang contraceptive pill o ng injectable, ang ginagawa niya sa katawan ng babae ay pinipigilan niya na maglabas ito ng hinog na egg cell o yung tinusuppress niya yung ovulation. Di ba sabi ko, yung ovaryo, kada buwan, pag nag-ovulate, nagre-regla, naglalabas ang isang hinog na itlog. Ang gamit nga ng pills or injectable ay, di ba, contraceptive siya, contraception, pinipigilan niya ang isang babae na magbuntis. Paano niya pinipigilan? Ang epekto po ng injectable o ng pills, pinipigilan niya or sinusuppress niya yung paglalabas ng hinog na itlog. O, di ba? Pinipigilan niya para pagka nag-sex yung babae at lalaki, kahit pumasok ang sperm cell, wala siyang Mm. makakadate na egg cell. Kasi ang epekto nga ng pills o ng injectable, sinusuppress niya. Ibig sabihin, pinipigilan niya. Kinukulong niya sa loob ng ovaryo at hindi maglalabas ng egg cell. So kahit ilang sperm cell pa ang pumasok, hindi mabubuntis sa babae. Ang isang epekto, ulitin ko, lilinawin ko, ito yung maganda lagi namin sinasabi sa mga kabataan para naiintindihan bakit ganun ang epekto ng pills o ng injectable. Kung bakit hindi siya nagre-regla. Tandaan nyo, pinipigilan niya yung paglalabas ng hinog na itlog. Di ba, ang sabi ko kanina, pag nag-ovulate, maglalabas ng hinog na itlog, ano nangyayari sa endometrial lining? Kumakapal siya. Kung walang pagbubuntis, yun ang umaagas para maging regla. Pero dahil pinigilan ng paglalabas ng hinog na itlog, kakapal ba siya? Hindi. Di ba? Sa kalaunan, hindi talaga siya magre-regla dahil hindi na kumapal ang dingding ng matres kahit nag-ovulate ang isang babae. Di ba? Pero sa unang, sinasabi namin ito lagi, malinaw ito, sa unang gamit ng isang babae, sa unang 3 buwan hanggang 6 na buwan, kasi every 3 months yung injection, di ba? Zero yung oras, unang injection, after 3 months, magpapa-inject. Ang sabi namin lagi, every 3 months ang injectable. Sa unang panahon, sa unang gamit, sa unang 3 hanggang 6 na buwan, adjustment period din ng katawan ng babae. No? Kaya ang nangyayari, kapag Mm. in-injection na, hindi mo kaagad na-expect na wala kaagad kang regla. Kasi, sinupress pa lang niya Mm. una. No? So, kahit pa paano, kakapal pa rin ng konti. Mm. Kaya, ang menstrual flow niya, Mm. light lang or spotting lang or konti lang. So, yun yung rationale kung bakit, yung Mm. parang physiology, no, na tinatawag, kung bakit, ano ba yung epekto ng pills o ng injectable, lalo ang injectable. Kasi nga, sa matagalang paggamit ng injectable, halos taon na, hindi na talaga nagre-regla ang babae. At meron namang advantage yun. Yung iba nga, hindi na gumagastos. Dahil sa pagbili ng napkin, di ba, nakakatipid sila. Walang discomfort. Oo. Di ba? May mga babaeng ganon na ayaw nang nagre-regla. Oh, Oo, wala. Oo, so wala nang dysmenorrhea, wala nang very tagot, good. Yeah, walang gastos sa precisely. napkin.
Di ba? Ang daming Okay. nare-relieve, di ba? Okay. So, oo. Kaya, ayun. So, yun lang siguro dahil kadalasan, dahil sanay ka nga na nireregla ka tapos gumamit, kaya siguro nakakatakot. Pero yan, ang dinig na nga natin na yun yung dahilan. Kaya walang mabubuong dugo sa loob na magiging cancer sa katagalan Masamang dahil dugo ang tingin nila sa... yung hindi pagkakaroon. Pre, minsan kasi ayun ang kahalagahan ng impormasyon talaga, di ba, Arnold? Kasi pag hindi mo alam kung ano-ano na i-imagine mo, kaya magandang madinig talaga sa mga nakakaunawa, sa mga nag-aral, kung ano ba talaga yan, para hindi tayo matatakot. At saka makakakilos tayo ng mas maayos, magagawa natin, no? Makagawa tayo ng magandang desisyon. Speaking of katawan, kasi nabanggit na natin kanina, no? Isa pang madalas na concern ng mga bata, yung ano ba talaga yung bawal? Kasi alam mo, may mga nakausap kami, mga 10 to 14, no, ng mga bata, na hanggang ngayon, naniniwala sila na bawal kumain ng maasim. Bawal kumain ng maasim, bawal maligo, bawal mag-sports. Ano ba talaga yung bawal pag meron kang regla? Nag-develop kami ng mga parang info materials, parang brochure yan, no, in Tagalog din. Ito yung latest na Mm, ginawa ng likaan mm, tungkol sa regla ng isang babae. Marami talagang maling paniniwala na until now, no, na-persist sa community natin tulad ng kapag ka naligo ka habang may regla, baka mabaliw ka, etc., no? Or mm. sabi naman namin ng kahit pabiro sa mga kabataan na ah, hindi, parang personal hygiene ito eh, no? Dapat nga mas maligo ka pa kapag nire-regla kasi pwedeng mag-attract yan ng mga bacteria, etc. Kung di ka naligo. Actually, sinasabi namin na kapag ka in terms of yung food intake, kahit ano actually pwedeng kainin, kung anong kaya niyang kainin, whether maasim, matamis, pwede. Kaya lang, ang laging sinasabi nila sa amin, kapag ka nagre-regla sila, dahil nga merong kasamang kaakibat na dysmenorrhea, hindi naman sila nakakakain. Pero ang sinasabi namin, kahit ano actually ay po pwede. As long as gusto mo at kaya mong kainin, okay lang. Oo. Pangatlo, meron pang isang yung misconception na binanggit ka. Ano nga yung isa? Sports? Sports? Ah, Okay. actually, same with ano din, with ano yan eh, yung kung ano yung kaya mong gawin. Kasi nga, kung may Mm. dysmenorrhea, hindi rin siya makakilos. Alam mo yun, mas iniintindi nila yung ano, yung pain or yung abdominal cramps na ma-relieve kaysa yung, well, ang sinasabi pa din namin, kung kaya mo naman gawin itong sports activity na ito, di gawin mo. At saka Yun. maligo. Yun. So, at the end of the day, ang dapat lang siguro tandaan ay regla ay hindi sakit. So, pwede mong gawin Yes. lahat yan. O, depende na lang. Yun nga. Kung halimbawa, usually kasi, di ba, nung bata ako, naalala ko yung mga first 2 days, masakit yan. Pero pag third day, okay na yan. Ganun, nagagawa mo Unti-unti na na, lahat no? yung yun lang siguro talaga na may ibang mga bata naman, may mga ibang kakilala ako na wala talaga silang problema kahit day 1 to hanggang anong araw sila Totoo magtapos ng yan. pagreregla, wala rin silang kaproblema-problema. At Iba-iba saka yung talaga, no? dysmenorrhea, so iba-iba talaga eh. May mga dysmenorrhea na itong buwan na to meron, next month wala. Di ba? True. Hindi rin palaging pag meron kang dysmenorrhea, for life na yon. Yung iba, sabi nila, nung teenager lang daw sila, nung pagtanda nila, nawalan sila ng dysmenorrhea. So, ano lang talaga, depende sa may katawan yan. Ang mahalaga lang, kamukha ka na sabi mo, maligo. At Hello, saka siguro, ine-emphasize din namin sa mga kabataan yan, no? Na although pwede silang makarelate sa kapwa nila babae na nakakaranas nito, mm, iba-iba pa din ang experience nila, no? Pwedeng maiba. Kasi sinasabi mm. namin na, bakit ito yung ina-experience na, gusto mo ma-experience din ba ito? Hindi. Pwedeng hindi niya ma-experience yung na-experience ng kaibigan niya o ng ate niya. Pero pwede siyang Correct. makarelate. Posible pala yun. Si nanay pala ganito, ay, posible pala yun. Yung BFF ko, yung bestie ko, ganito siya. Pero hindi ko naranasan. So, posible pala yun. Sinasabi namin na normal pa din ito na maranasan kahit hindi mo naranasan yung experience ng nanay mo, ng kapatid mong babae o ng kaibigan mong babae. So, iba-iba talaga ang treatment. Oo. So kumbaga kumbaga yung lawak ng pagiging normal, marami yan, no? Marami, Na mahaba. normal pa rin lahat yan. Yes. Oo. Hindi lang yung isang karanasan ang normal na magiging standard, kundi yung lahat ng yun, parang buhok, di ba?
may iba-ibang klase ng pagkakulot, normal lang Yeah. yan. Mula Ay, diretso hanggang minsan nga ayaw na nga, kinky. iniiwasan na nga namin sabihin na normal. Sinasabi na lang namin pangkaraniwan na nararanasan, no? Okay. Ito pa yung ginagamit namin para wag nila sabihin na, bakit abnormal ba ako? Abnormal ba yung naranasan Oo ko, nga, di ba? O medyo maganda. meron ding negative connotation pag gano'n. Kaya sinasabi na lang namin, pangkaraniwan na nararanasan ng mga kabataan. So, Usual. ganyan na yung salitang ginagamit din namin. Oo. Para hindi masyadong Sige. matakot. Sige, okay. Okay yun. Tama yun. No? Pangkaraniwan, kumbaga yun yung karanasan ng kadalasan ng marami. Nakararami Pero or hindi ibig sabihin, nakahigit. Yeah. oo, pero hindi may ibig sabihin na porke wala ka dun sa karamihan na yun, na hindi na yung kasama dun sa parang karanasan o yung Karan lawak ng karanasan Yes, ng mga oo. tao. Yeah, correct. Ayun. Okay, so yun na Arnold, maraming maraming salamat. Baka pwede mong i-share kung saan gustong pwedeng magpakonsulta ang mga kabataan at magpa-autograph sila sa iyo. Saan ba mga clinical Sa likaan? ngayon ay marami tayong klinika, no? Ang Likaan Center for Women's Health ay halos 10 na ang klinika, no? Ang muling in-establish natin ay yung mga nasa taga Cavite, meron kami sa Naik, sa Malainin po na subdivision. Hindi naman siya subdivision. It's a relocation, no? Na area pero maganda siyang housing, no? Ng mayor ng Naik. Meron tayo doon, yan ang kaka-establish lang this year. Meron tayong 3 clinic sa Manila, isa sa San Andres Bukid, isa sa Bala na malapit sa Divisoria, at isa sa ah, Road 10, Road 10, Lila, ito yung malapit sa Bitas. Bitas yung clinic namin, no? Ah, Vitas sa Tondo. meron pa tayo sa Nabotas, sa Dagat-Dagatan, malapit doon. At meron din tayo sa San Jose del Monte, Bulacan. Meron din po tayo sa Eastern Samar. At kami po, ako po, nandito po ako sa aming main office at meron din po kami clinic dito tuwing Lunes at Martes. Dito po sa Project 8, Quezon City. Makikita niyo po ang eksaktong address namin sa aming Facebook page. Just type Likaan Center for Women's Health or even po yung aming website, no? www.likaan.org. Nandyan po yung aming mga bago, yung mga serbisyo at mga kumpletong address or locations po ng aming mga clinics. No? Meron din po kami satellite clinics sa Pasay pala. Sorry, nakalimutan ko. So, yan po. Halos 10 po yan. At titiyakin po naman nila na kahit kabataan, ay aasikasuhin sila. Actually, binigyan na nga po namin sila ng tinatawag na parang pass lane. Kapag may kabataan, meron kaming particular na area tulad ng Salila Clinic namin or sa Bitas, meron kaming tinatawag na Thai Clinic, no? Yung Thai ay intended lang talaga sa Tondo ito, no? Sa Bitas, para sa mga kabataan lang. Talagang sila lang ang sinisilbihan, wala nang iba. Ang adult ay dinadala sa ibang clinic na. O doon sa mga service provider malapit sa baba nila, na kami din po ang nagpapatakbo. So, maaari nyo kaming ma-reach through our Facebook page saka sa website or email. Mag-message lang po kayo sa Facebook, sasagutin po kayo mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. Okay? Ayun. Salamat, Maraming Jeannie! maraming 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 salamat, Arnold. Sigurado ako na napakaraming mga batang makikinabang doon sa mga na-share mo ngayong araw na ito. Maraming salamat, magkita tayo ulit. Para po sa ating mga tagpakinig, sana po'y makita tayo ulit sa ating susunod na episode. Jeannie Villar po ulit mula sa She Share Ko Lang, DSWP at Organon. Maraming salamat po at kita-kits.